Hi family! On this video, I'm gonna talk about ways upang makaiwas maging broke dito sa Australia. Maiwasan to live paycheck to paycheck. Ayun. Hi family! Welcome to another vlog about life in Australia, yung buhay namin dito sa Australia. I usually do this vlog when I'm driving to work. Don't worry, I'm not touching my mobile phone. And on this video, I'm gonna talk about mga ways upang makaiwas maging broke dito sa Australia. Na para maiwasan to live paycheck to paycheck. Yung every salary mo in and out. Yun. Pag-usapan natin paano ang mga ways upang maiwasan yun. Okay, so hope you watch this video and I'll share my insights about mga na-observe kong mga traits and mentality about money dito sa Australia and why I've seen some people na medyo naghihirap financially or living paycheck to paycheck because of this some of these things na ina-apply nila or hindi pa nila na-apply sa kanilang mga financial decisions dito sa Australia. Hi family! So let's go, i-discuss na natin yung mga ways or mga paraan upang umiwas sa pagiging broke dito sa Australia, okay? Number 1, iwasan natin po ang mindset ng overnight success. Yan. Isa yan sa pinaka main reasons na nag-end up ng broke or living paycheck to paycheck yung mga nandito sa Australia, okay, na mga Pilipino. Kasi hindi lahat, but then since nga, kumbaga as Filipinos, napakalaking achievement natin sa atin yung makarating ng Australia eh. So merong mga iba sa atin na pagdating dito iniisip na once you landed in Australia, you've already made it, na parang yayaman na ako, dito na ako eh. Ito yung pinaka-achievement ko kasi dito na ako eh. So ang nangyayari ngayon, nagiging lax tayo sa pagdating sa paghawak ng pera, medyo maluwag kasi andito na ako sa Australia eh, so I'm successful already. Yan ang isa sa mga dapat natin iwasan, yung pag-subscribe sa myth about overnight success, na once dumating ka dito sa Australia, I'm gonna be successful or I've already made it. Kasi ang totoo, simula pa lang ng journey mo, marami sa atin na sa sidetrack dyan eh, na pagdating dito sa Australia, thinking na dahil madali ang pera, okay lang, I can afford everything kasi mayaman na ako eh, dito na ako sa Australia eh. So yun ang isa sa mga dapat natin iwasan, yung mindset of subscribing to the myth of overnight success. Kasi wala naman talaga overnight success eh. That's why it's a myth. Kailangan paghihirapan mo talaga. So kung yung opposite nun is yung nasa isip mo, thinking na andito na ako sa Australia, I should strive to work harder. Yan ang mas maganda. Kasi mas aware ka ngayon na ang daming opportunities dito sa Australia na pwede mo i-grab kasi nga nandito ka na. Instead of thinking, I've already made it, successful na ako kasi dito na ako. Yan, that's number 1. Okay. Number 2 na dapat natin iwasan dito sa Australia is yung R, yung tinatawag ng mga money traps. Yan. Ang money traps kasi, napakadami dito niyan sa Australia. Maraming credit card, maraming mga loan, lahat ng gusto mong bilhin nandito. Yan. Money traps ang tawag sa mga ganyan. Naakala mo, na-afford mo yung mga bagay na gusto mong bilhin when in fact, nababaon ka sa utang. Yan.
credit card. If you're financially literate talaga, kung marunong kang, kung disiplinado ka about credit card, it could work for you. Okay? Hindi ko sinasabi it's bad for everyone. Kung marunong kang mag-manage ng credit card, well, good for you. Kasi, for example, may points credit card. So, you can get miles or points na or credits na pwede mong magamit for purchase or for mga freebies. That's one. So, okay yun. Only if ang ginagawa mo is hindi ka nagpapa-incur ng interest. So, may mga kakilala ko dito, ginagawa smart. Gagamit sila ng credit card to earn points, and then the day before yung deadline for interest, binabayaran nila ng buo. Okay, so it's like spending your own money but earning points while doing so. It's okay, but for this style or technique, dapat disiplinado ka. Kailangan disiplinado ka kasi ang nagiging thinking about money traps is may pera kang ganun. Yan. For example, credit card. Limit po is $100,000. Ang nagiging thinking ngayon ng mga tao dito sa Australia is pera na nila yung 100,000 na yun. When in fact, magiging utang mo yun that will incur interest. Okay? So yun. Yun ang dapat natin iwasan. Also, mga car loan na yan. Yan. Marami. Maging controversial to, but then sige, I'm gonna say it. Okay? Ako kasi naniniwala ako dun sa nabasa ko before na drive the cheapest car that your ego can afford. Yan. Yan ang thinking ko. Okay? Kasi, alam naman ng lahat, o halos na may sasakyan yan eh. Once na ilabas mo na yung sasakyan sa kasa or sa pinagbilhan mo niyan, kung magkano yung naging value niya nung binili mo, hindi niya na yan mararating ulit. It's a depreciating asset. So, for example, inutang mo yung sasakyan mo na yan na maganda. Kumbaga, di mo binili ng cash kasi nga, money trap nga eh. So, ang mangyayari ngayon, nasa utak mo, bibili mo yan at price na, let's say, 50,000. Pero kung i-mortgage mo yan ng 2 years, mag-i-incur na interest yan. Na at in the end, ang babayaran mo actually dyan is nasa mga, let's say, baka doble pa or like 75% more dun sa actual price, agreed price ninyo. So, isa pa rin money trap yan guys. I'm not against anyone that drives their dream car. Well and good job yan. But then, if you're going to ask me, actually wala naman akong dream car kasi. Kasi sa akin, ang car is a necessity. Hindi siya pang forma for me. Hindi siya pang ego boost for me. Car for us also, me and Belle, is for us para makarating sa mga lugar na pupuntahan namin. Like work, or activities, or travel. Yun ang pinaka main reason namin to have car. So, wala ako actually dream car. But if I am to get a really nice car one day, yung mahal, if in case na kasi hindi ko naman sinasara yung pinto ko sa ganyan, I'm gonna buy it with cash money, okay? Which comes from my investment or passive income. Yan. Hindi ako magbabayad ng interest in a car loan para lang makabili ng sasakyan na alam ko in the end mag-a-affect sa budget ko at magsasuffer kami dyan. So, yun. Isa pa yun sa mga money traps dito na dapat nating iwasan. Okay, family. Third way or paraan para maiwasan natin maging broke dito sa Australia or maiwasan natin mag-live paycheck to paycheck is to try to educate ourselves about financial education. Yan. Napaka-importante guys na marunong tayo i-manage yung sarili nating pera. Kasi unfortunately, based on my own experience, hindi talaga yung tinuturo sa curriculum sa Pilipinas eh. Or maybe tinuro, hindi lang tayo nakinig. Or hindi siya talaga pino-focus sa school, yung financial literacy, financial education. Kasi marami sa atin, once na makarating tayong abroad, me including, no? Kasi maaga rin ako nag-abroad eh. Nag-OFW ako after graduating college. So, nabibigla agad tayo eh. Ang laki ng sahod dito sa abroad ah. Na hindi natin alam anong gagawin natin sa pera or paano natin i-manage yung pera. So ang nangyayari,
nagfe-fail tayo financially. Yan. Marami dito sa Australia, considering na malaki talaga yung sahod dito sa Australia, nagfo-fall into financial burden kasi wala tayong sound financial literacy. Hindi natin alam paano natin i-keep yung pera na hawak natin. Hindi natin alam paano gagastusin yung pera natin. At hindi rin natin alam paano palaguin yung pera natin. Yan, napaka-importante yan guys. Napakarami kong nakikita dito na living paycheck to paycheck pero ang mga gamit branded, luxurious, ang mga sasakyan, bagong model, lahat ng mga bagong gadgets, meron sila. Kumbaga, it's okay. Good job kung yung mga bagay na to hindi nagpapahirap sa budget ninyo, okay? So, but then, kung yung mga bagay na yan is causing you financial stress, I suggest you educate yourself to learn more about how to manage your money. Kasi ngayon naman may internet na eh. Maraming mga financial gurus online. Huwag kayo pupunta doon sa mga may bayad kasi ginagawa ko yung negosyo doon. There's a ton of free stuff on the internet, free content on the internet about how to manage your money. Okay? Sa amin naman, Mami Bell, just to share our personal strategy, nakaalat na sa amin yung yung parang budget. So we're heavy on budgeting. Kasi knowing our current kumbaga economic position dito sa Australia, ako lang talaga yung nagwo-work, no? So we earn money, additional income from other things like mga investment namin sa stocks, may mga investment kami somewhere else na passively, hindi kami active, passively nagbibigay sa amin ng return every month. So, yung mga bagay na to nakakapag-help alleviate sa amin even though, yun nga, dito sa Australia currently, dahil we focus on looking after the kids, ako lang yung nagtatrabaho. So, we are a single income family. Hindi siya madali per se, but then dahil kumbaga wala naman kami talagang bisyo or vice or anything that we spend so much money for, except yung nakikita nyo lang siguro yung pag kumakain sa labas minsan or pag gumagala with kids, yun lang pinaka main namin ng expenses namin, pati travel sa sasakyan siguro, and then yung home loan namin. So I can say that hindi kami struggling, but we're not there yet compared sa mga iba na talagang kumbaga pwede na mag-retire tomorrow or financially independent. So wala pa kami sa ganung stage, but then hindi kami stressed about our weekly or monthly budget kasi nga lahat yan naka-organize na kay Mami Bell. So yun yung mga isa sa dapat yung kumbaga pagtuunang pansin dito sa Australia para maiwasan maging broke, maging wais tayo dun sa pera natin. Like for example, live within your means. Pag hindi kaya mo nang pilhin, wag nyo muna utangin, kasi yan ang nangyayari. The more na mag-uutang tayo, pag nagpatong-patong na yan, ang nangyayari, nababayaran na lang natin is yung minimum, alright? Yung minimum na pwedeng bayaran. But then, ang mangyayari dyan, tataas yung interest. In the end, lalaki yung principal mo na utang. So, kunwari, may credit cards ka, nababayaran mo na lang is yung minimum. Tapos, every month, may car loan ka pa, nababayaran mo rin is minimum. Ang nangyayari dyan, nahihirapan yung budget mo. And in the end, ang mangyayari, hihiram ka na naman ng panibago just to cover. So, ang mga ibang technique dyan is, for me para kasi naman actually kung talagang titingnan natin, napakasimple lang naman talaga ng finances Kung talagang maging disiplinado tayo, it all boils down to discipline. I don't say na kami napaka-disiplinado namin, okay? But I think the key to it is discipline in spending what you have and try to grow yung pera na hawak mo rin. So, for example,
yung income mo is X, but then yung expenses mo is X times 5, alam mo na kaagad na hindi sustainable kasi mas malaki yung nagiging expenses mo kaysa pumapasok na pera eh. So, kung titingnan mo, pwedeng two ways. Gawin mo is taasan mo yung income mo by working extra shifts or doing a second job or finding some side hustle dito sa Australia, or option B, bawasan mo yung expenses mo ngayon. Kung baga every month may Netflix ka, may Spotify, or baga every week kumakain kayong 3 times a week sa labas, pwede mong bawasan, pwedeng 1 na lang, or magluto, or baga i-deactivate, i-unsubscribe mo muna yung mga Disney Channel or Netflix or anything na kumbaga you can also live without. Yun yung possible ways para ma-manage mo yung expenses mo. Kasi kung hindi mo yun ginagawa ng paraan, magpapatong-patong yan, and it would lead to financial stress. At ang mangyayari, you could end up broke or you can live paycheck to paycheck. Yan. Okay fam, fourth way or pang-apat na paraan para umiwas maging broke dito sa Australia is don't compare yourself with others. Yan. Kumbaga, ang dami natin nakikita sa iba na gusto natin, and ang nangyayari kahit hindi pa natin kaya, tinatry nating i-match or tinatry nating agad makuha or mabili, when in fact ang nangyayari, nagkakautang tayo at nagkakaroon tayo ng financial stress. Okay? Napaka-common nito ngayon sa kahit hindi dito sa Australia kasi may social media na eh. So, lahat nakikita natin online yung success at mga nabibiling mga bagay ng iba or na-achieve, kino-compare natin sa sarili natin. So, ang nangyayari ngayon, kahit hindi ka pa financially ready or kahit hindi pa afford ng budget mo, you fall into that trap na sumabay sa kung ano meron sila. Yeah? Yan. Iwasan po natin yan kasi wala yan ibang patutunguhan kundi pagiging broke. Nakita mo yung friend mo, nag-travel sa Europe. Sige, mangungutang ka ngayon kasi gusto ko rin. Ako rin eh. Or si friendship, si Beshi, nag-Japan. So, dapat this year makapag-Japan din ako. Saan ba pwede mangutang? Yan. Or, uy, bagong iPhone, lumabas ngayong September yung bagong iPhone na yung katrabaho ko kumuha agad. Kuha din kaya ako. Yan. Yan ang talagang hindi, no doubt, ang ending niyan talagang mamumulubi ka dito or magkakaroon ka dito ng financial stress. Mahihirapan ka, madedepress ka pa, at yung family mo maapektuhan. Kasi nga, hinayaan mo na i-compare mo yung sarili mo sa iba at bilhin yung mga meron sila when in fact hindi mo pa naman kaya. Kasi guys, lahat naman tayo, we have success in different timings. So, ang hindi pinapost ng friend mo na yan, yung pinagdaanan niya, paano niya nabili yung mga ganyan, or years and years ng paghihirap, pagsisikap para ma-afford nila yung Europe trip. Hindi yan napopost online, yung paglilinis ng bahay or ng iba for cleaning or pagtatrabaho sa office ng taon para lang makaipon. Hindi yan napopost online. Yung pagninegosyo at paglalako ng kung ano-ano, hindi yan napopost online. Ang nakikita na lang natin kasi yung product of success. Ang nangyayari ngayon, gusto natin agad-agad. Yan. So, wag natin i-compare yung sarili natin sa iba kasi your success will come in time, on God's perfect timing. So, wag tayo magmadali at
lagi mong isipin, walang ibang magsasuffer sa mga financial decisions mo but yourself and your family. Wala namang wala namang itutulong sa iyo yung mga friend mo na ginaya mo lang pag nagka-problema ka financially. Kasi lalo dito sa Australia, to each his own. Kung mag-succeed ka dito, yung mga friends mo, they will celebrate with you. But then if you fail, I don't know if even half of them will be there para tulungan ka paakyat ulit. So, yan guys, let's not compare ourselves to others, especially financial situation. Kasi lahat tayo iba-iba ang journey, iba-iba ang timing, iba-iba ang timeline. So, go at your own pace. Wala namang nagmamadali. Basta alam mo sa sarili mo, nagtatrabaho ka ng mabuti, you're working hard, and kumbaga nakafocus ka sa goal mo, stick ka lang doon. Don't compare yourself to others. Kumbaga, i-assess mo palagi yung financial position mo from this year compared to last year or to the year before. Kumbaga, ang pinaka-competition mo lang lagi sarili mo, yan yung pinaka, to put it in perspective. Compete with yourself. Compete with yourself last year. Last year ba, anong financial situation ko? Nasaan ba kami ng family ko when it comes to savings? Last year ba, may emergency fund ba kami? Last year ba, meron ba kaming investment property? Or may na-invest na ba ako sa stocks na kahit natutulog ako, lumalago? Or may income generating asset ba ako na nabili this year? Mga ganung bagay. Baga, just compare yourself to your own para malalaman mo kung makikita mo dito kung nagpo-progress ka ba or paatras yung ano mo, yung takbo ng financial position mo. Kasi doon mo malalaman kung ano magiging next mo na strategy or action para i-improve yun. Hindi sa iba. Don't compare yourself to others. Hello fam! So dito na tayo magtatapos sa number 5 way para umiwas maging broke sa Australia or umiwas na to live paycheck to paycheck. So ito na yung pinaka 5th way, which is choose your priority when it comes to helping financially. Yan. Likas sa ating mga Pilipino yan. Kasi kumbaga tayo may excess baggage tayo lagi pag nag-abroad. Yan. Actually, na-discuss na to nung isang sikat na vlogger dito ngayon, TikToker dito sa Australia ngayon, si Zach. Na nag-comment nga actually ako dun sa sa reels niya, sa video niya, kasi sinabi niya dun na yung pagsuporta sa magulang is dapat piliin nyo mabuti na, or sa mga kamag-anak na kapag kunwari capable naman sila na magtrabaho or maghanap ng way para mag-earn for themselves, yung tulungan mo sila doon, help to educate them financially, and suportahan mo sila na kunwari magkaroon negosyo. But then kung talagang aasa lang sila sa iyo, bitawan mo na yung mga yan. Kapag kaya naman nila pero sa iyo lang sila umaasa financially, kasi ang akala ng mga nasa Pilipinas is money grows in trees dito sa Australia. Yan. I-prioritize mo talaga kung sino lang yung dapat mong responsibilidad at obligasyon. Yan. Yung mga magulang natin, syempre yan, given yan. Especially pagka hindi na nila kaya, and hindi naman sila nakapag-prepare for retirement kasi hindi naman tinuturo before yan sa Pilipinas. At saka mahirap naman talaga ang buhay sa Philippines eh. So yan, i-support natin yung mga yan. Pero yung mga kapatid or mga pamangkin or mga pinsan or kung sino pa sa Pilipinas na alam mo mismo kaya nilang mabuhay at magtrabaho pero nakaasa lagi sa'yo, yan. I-assess mo ngayon yan kung yan ba ay nakaka-apekto sa budget mo at yan ba ay nakakabigat ba yung mga yan sa budget mo. Kasi kung yan ay nakakabigat sa budget mo,
cut off mo na yung mga yan. After mo sila bigyan ng kumbaga, ultimatum na guys, family, hanggang dito na lang yung kaya kong itulong sa inyo ha, kasi actually may mga trabaho naman yan sa Pilipinas, baka, or kung gusto nyo, hanap tayo mapagkakitaan nyo kasi may family rin ako sa Australia so may sarili rin akong expenses, baka next time hindi ko na kayo matulungan. Yan, pwede nyo sabihin sa kanila yan na kumbaga in preparation and ma-change din yung mindset nila para sila mismo wag na umasa sa'yo financially kasi hindi naman natin sila obligasyon. Kasi ang nakikita nila yung mga ganda lang, yung mga gala natin dito, yung mga pagpunta mo sa pagpunta natin sa Gold Coast o paglabas with family, paggala nila paggala natin papuntang mga magagandang beaches, mga park. Akala nila napakaganda ng buhay, napakagaan, mabilis din ang pera dito. So hindi nila alam, marami dito mga Pilipino baon na sa utang, living paycheck to paycheck, pero yun pa rin ang inaasahan nila from Philippines. Yeah. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin yan. Kung baga, yan ang mission mo in life. Kung that is your why, baga, why not? Go for it. Kasi wala namang ibang mahirapan kundi ikaw eh. So, but if gusto mong i-assess yung financial situation mo at gusto mong kumbaga i-improve at gusto mong makabangon or mawala dyan sa living paycheck to paycheck, isa yan sa mga dapat iwasan mo. Na iwasan mo yung napakaraming umaasa sa'yo sa Pilipinas financially. Yan. Find ways to prioritize lamang yung mga dapat mong tulungan. Yan. Kasi wala rin mangyayari in the end kung pati ikaw ay mababaon sa utang. Kasi wala ka na may tutulong sa kanila, pati ikaw, wala na rin. Di ba? Okay. So yun lang family. I hope na may matutunan kayo dyan. Hindi ko sinasabing napakaganda ng buhay namin dito, napaka financially independent namin, or napakayaman namin dito kasi lahat yan, no ang isasagot ko dyan. Kasi kaya ito nga ako, nagtatrabaho ako, di ba? Papunta akong work na yun. So, ibig sabihin yan, we are at a stage na working hard pa rin kami dito sa Australia. But I can say, at least hindi kami living to paycheck, nabibili namin paano pa minsan yung mga gusto namin, nakakakain kami sa labas with the kids and family, nakakapag-travel din kami minsan. So, I can say na malayo na pero malayo pa doon sa pinaka parang goal talaga namin one day, or dream talaga namin one day ni Mami Belis. Hindi na namin kailangan magtrabaho pareho and just spend time with the kids after namin ma-set up lahat na pwede namin ma-set up na investment para kumbaga passive income na lang siya, na hindi na namin kailangan mag-work na 9 to 5 or hindi ko na kailangan mag-duty every week. So yeah. Thank you for watching this video, family. Thank you at sinamahan niyo uli ako sa pagdadrive papunta sa work. At least hindi na ako inaantok. Kasi to be honest, lagi akong inaantok driving to work kasi it takes me about 45 minutes to travel from our house papunta sa city para mag-start ng duty ko. And sometimes talaga, inaantok talaga ako. So yun, naisip ko, sige, magdadaldal na lang ako sa inyo, may natutunan na kayo, may na-share na ako mga insights, tsaka mga advice at experiences. Tapos, hindi pa ako inantok sa travel. Okay? So yun, thank you for subscribing. If you could please share this video sa mga kaibigan nyo or kakilala na nandito sa Australia, or sa mga friends nyo na gustong pumunta sa Australia. Yan, baga binibigyan ko kayo ng silip or sneak peek about situation dito sa Australia. Yung Australia, napakagandang country, napakadaming opportunities. Kung mawalan ako ng trabaho today, confidently I can say in the next 3 days makakuha ako ng panibagong trabaho na maganda ang sweldo. Kasi nga, konti ang tao dito, pero napakaraming trabaho. So yun. Kumbaga, if we play it right, kung disiplinado tayo, talagang napakalaki ng chance na umasenso tayo dito sa Australia. Yan, masasabi ko yan from the heart sa inyong lahat. So yeah, thank you guys. Thank you family. Mahal namin kayo.
kayo lang ang family namin kasi wala kaming family dito sa Australia. So, lahat na nanonood sa amin, you are part of our family. And salamat sa suporta niyo, pagmamahal sa amin, sa akin, kay Mami Bell, kay Baby Blair, Ate Blair, tsaka kay Baby Brian. Hopefully, hanggang sa paglaki ng mga bata, patuloy kayo mag-support sa aming channel, nakasubaybay lang kayo sa aming channel. Salamat po! And if you could also visit our blog, www.barbelleverafter.com. Nagsusulat din kami ng mga articles dyan about migrant life here in Australia. So thank you guys, thank you family, bye bye.